doesn't mean nag-work kay A, mag-work sa B. Gusto nila, iba-ibang emotions. Rejection niya nangyari sa'yo eh. Hindi mo matanggap. So dapat ikaw ang nagpe-frame, ikaw ang nag-guide. Diba? Ikaw ang nagli-lead, ikaw ang lalaki. So how can you be superior kung ikaw mismo, kilig na kilig, pag nagre-reply siya, o hindi ka mapakali pag hindi siya nagre-reply? Hey, what's up guys? It's your boy, Suplano Moto. Okay, for today's vlog, pag-usapan natin ang nag-message or nag-DM sa atin. So, ang problema niya is yung babaeng kanyang mini-message. Brad, I think na content ko na yung ganito eh. Or na ano ko na to eh, nasama ko na sa mga ibang content ko. Pero since parang problemado ka, pag-uusapan natin yan. Grabe, parang lakas nung kape. Parang feeling ko gusto ko mag-drive na mabilis pero gusto kong dahan-dahanin. Alam mo yun? Okay, so yung nag-message sa atin, sabi niya, ano naman tingin ko sa babae na tipid mag-reply or mabagal mag-reply. Minsan daw nakakababa ng pagkatao. Yun lang Brad, kasi bakit kasi naghihintay sa reply niya? Ito yung sinasabi ko madalas sa inyo eh. Bakit kayo nag-i-invest kaagad ng emotion sa isang babae na wala pang nagagawa na kahit ano sa buhay nyo? Di ba? Bakit kailangan mong intayin yung message niya at mabother ka pag hindi siya nagre-reply? Ano bang nagawa niya sa buhay mo? So it shows here na talagang gustong gusto mo yung babae. At ang mga babae, ayaw na ayaw nun. Ako nga eh, nagulat din ako nung nalaman ko yun eh. Ayaw nyo pala ng ganun. Ayaw ng babae na makulit ang lalaki. Kasi nga, women are looking for superior. So how can you be superior kung ikaw mismo, kilig na kilig, pag nagre-reply siya, o hindi ka mapakali pag hindi siya nagre-reply? How dare you? So ang babae, hindi mo makukuha sa pa-reply or mabilis ka mag-reply. Hindi nila nakikita or yung effort mo, wala sa kanila effort mo, maniwala ka sa akin Brad. Ang nagmamatter sa kanila is how you make them feel. Ulitin ko, yung effort mo is not the main thing na gusto nila sa'yo. Ang pinakagusto ng babae is how you make them feel. Kung ano yung nararamdaman nila at kung ano yung pinaparamdam mo. Gets mo? Hindi porket gusto mo sila, ibig sabihin dapat gustuhin ka na nila. What? Ito Brad, sinabi to sa libro na No More Mr. Nice Guy. Covert contract tawag yan eh. Covert contract is yung naniniwala ka na pag ginawa ko to sa isang tao, alam kong gagawin niya rin to sa akin. No, it's not bro. How dare you? That's a fucking nice guy move. It doesn't work. Siguro pag mabilis ako mag-reply, magiging mabilis din siya mag-reply. No, it's not. Dapat nga hindi mo siya replyan kung mabagal siya mag-reply. Ito yung mga nagsasabi sa mga sa mga comment natin. Nakakapagod talaga, it's all mind games. No, it's not. It's not about the mind games. It's about being who you are and be authentic. 'Di ba? Well, sa iba maybe it mind games. Kaya ka mas masarap magpakatotoo ka sa sarili mo. Mas kaki ka, much better. Mas indifferent ka, much better. So doon nagre-response ang karamihan ng mga babae. Yung pagiging bad boy mo, o yung pagiging wala kang pakialam, mag-reply ka man o hindi, late man yung reply mo o hindi, basta magre-reply ako base sa gusto ko. So dapat ikaw ang nagpe-frame, ikaw ang nag-guide, diba? Ikaw ang nagli-lead, ikaw ang lalaki. Ibig sabihin niyan, dahil hinihintay mo yung reply niya at taintay ka sa reply niya, ibig sabihin ikaw ang nape-frame niya Brad. What? Oh my god, di ba kami nalusot sir ah. So by the way, there's a 3 piece of rejection. Rejection niya nangyayari sa'yo eh. Hindi mo matanggap. Yung nangyayari sa'yo ngayon is already rejection Brad. Maybe she's just trying to be nice to you. How dare you? Gets mo? Ayaw wala niya ma-reject na sobra. Because maybe she experienced that before na mahirap ma-reject, masakit. So unti-untiin ko tong lalaki na to. Or maybe wala talaga siya sa mood. Diba? Ano sinasabi ko? Women are dictated by their emotions. Hindi pwedeng ikaw masaya tapos wala siya sa mood. Gusto mo masaya din siya? No, it's not. 90% of the time they are always dictate or operates based on their emotions. So hindi mo sila mapipilit na dapat ganito ma-feel mo.
Ako naniniwala ko, walang ibang gusto ang karamihan sa atin kundi yung maayos na relationship, maayos na usapan. However, boring sa kanila yun. Ayaw nila nun. Gusto nila iba-ibang emotions. Gusto nila highs and lows. Sinabi ko na yan sa videos ko, di ba? So, yung nakikita ko sa'yo, ayaw mo tanggapin yung rejection mo. Rejected ka na, Brad. Ibig sabihin, ayaw niya or wala siya sa mood pagkausap ka. Kung tingin mo, hindi nag-work, yung panay kausap mo o yung panay reply mo, ikaw na nga nagsasabi na nakakababa ng pagkatao, which is totoo. Alam mo kung bakit nakakababa? Kasi wala kang options, Brad eh. How dare Ginagawa you? mo siyang siya yung mundo mo eh. Ikaw yung lalaki na willing mong ibigay lahat ng oras mo para sa kanya. However, ayaw niya nga. Hindi niya trip. Kahit 3 lalaki pa yung magbigay ng oras na talagang kahit whole day pa 3 lalaki yan, kung hindi niya na-feel kung kaya mong ibigay or wala sa kanya or wala siyang ibang na-feel sa'yo, wala rin kwenta yan. How dare you? Kaya nga yung looks, yung pera mo, sasakyan mo, wala yan kung hindi ka marunong mag-stimulate ng women's emotion. Sinasabi ko na madalas, stimulate her emotions. Gets mo? Because women are Because women are dictated by their emotions. Uulit-ulitin ko. 90% of the time, women operates with her emotions. Okay? Brad, rejection. Meron 3 piece sa rejection. Una is painful. Di mo matanggap, di ba? Rejected ka eh. So, ginagawa mo, pinipilit mo patunayan sa sarili mo na hindi. Wala nga, rejected ka nga. So, painful yan, di ba? Tangina, rejected na naman ako. Friendzone na naman ako. Eh, ganun talaga. Alam mo kung bakit? Kasi yung game mo, hindi mo binabago. Tangina, OS nga oh. iPhone nga oh, lagi nag-update oh. Kasi ayaw nilang pahuli, di ba? Pinapaganda pa nila. Tapos ikaw, paulit-ulit ka eh. Iniiba mo lang, hindi diskardihan mo, pero same pa rin yung ginagawa mo, di ba? Kaya most of the time, rejected tayo. Every woman is unique. It doesn't mean nag-work kay A, mag-work sa B, di ba? Maybe the 50% mag-work kay B. Pero hindi ibig sabihin, yung ginamit mo kay A, 100% mag-work kay B. Or pwedeng 80% kay C. Iba-iba ang babae. So iba-iba rin ang approach mo. Because we grew up in different environment. However, when it comes to attraction or traits na hinahanap ng bawat isa, pare-parehas lang yan. Karamihan ng babae ayaw nila ng makulit na lalaki. Gets mo? How dare you? So next is personal. Pinipersonal mo, Brad eh. Pag na-reject tayo, wag mong gawin personal. Hindi ibig sabihin ayaw niya sa'yo, may maling-mali na sa'yo. No, wala. Maybe may mali lang sa diskarte mo, or may mali sa suot mo, or the way you talk, di ba? So, don't take it personal. Marami sa atin, pinipersonal yung rejection eh. Unang-una, kaya mo rin nire-reject kasi maybe you don't see your value yet. Di mo alam kung anong value mo, or yung value na kaya mo i-provide sa isang tao, kaya ka ganyan. Or talagang iisa lang yung kumausap sa yung babae. Ngayon, you want to try to make it perfect. Lahat ng lalaki ganyan, karamihan sa atin walang options, maniwala ka sa akin. Kaya nga mahirap ang babae. Kaya nga nagtataka ako sa inyo, ang lalakas ng loob nyo pag-usapan yung pambababae. As if naman, utang ina, kaya nyo mag-approach. Lol, let's be fucking honest guys. Lahat kayo duwag mag-approach ng babae. How 80% to 90% lahat kayo atras ang buntot pag nandiyan na yung babae. Diba? Minsan kaibigan na ng kaibigan mo, i-add mo pa sa Instagram, saka madidiscard yan. Kaya magtataka ka, ha? Parang okay naman siya nung pinakilala sa akin, pero sa message parang tanga. Diba? Hindi nagre-reply. Lahat kayo, lahat tayo dito, alam natin, takot kayo mag-approach. Karamihan na nakikinig sa akin, takot kayo mag-approach ng babae. Kaya paulit-ulit kayo sa mga tanong. May mga nagme-message sa akin na still yung pa rin ang problema. Come on man, ilang months na ako nagbablog. May mga nagme-message pa rin sa akin, is still the same girl. Ano ba yan? Di ka na natuto, Brad. Ayaw nga eh. Ba't pinipilit mo? What? Okay, balik tayo dun sa sinasabi ko. Don't take it personal. Kung meron kang unang gagastusan, sarili mo bago babae, tanga. Papogi ka. Bili ka mga damit. Diba? Pabango. Diba? Improve yourself. Makinig ka sa akin, lol. One-on-one tayo. Gcash mo. Hindi, joke lang. Diba? I'm not giving you 100%.
na pwede makatulong sa'yo. Pero at least I can give you some insights. Anyway, let's go back. And the last one is permanent. Ano yung naging permanent? Parang naging trauma. What? Ayoko na, Brad. Sawa na ako. Lagi na lang ako rejected. There's something wrong, bro. Ano ginagawa mo? Baka may mga tira kang hindi nila gusto. Or baka may paulit-ulit kang ginagawa na hindi nila gusto. So don't make it permanent, bro. Hindi trauma yun, Brad eh. Una-una, ba't mo gagawin permanent ng isang pain? It will become a trauma for you. Tandaan, we are looking for survival value and replication value, especially with men. Diba? So how can you replicate yourself kung takot ka mag-approach? Hindi mo alam kung anong meron ng mga kababaihan na hindi rin nila alam kung anong meron sila. Pag nag-approach ka ng babae, dun mo makikita na iba pala ang realidad talaga ng babae sa lalaki. Na either you can go to their reality or you can ask them to go with your reality or let them live with their reality and live your own reality. So ano yung mag-work? So dapat talagang we need to keep on approaching women. Brad, mag-approach ka na mag-approach. Huwag kang mastak sa isang babae. Katangahan na yan eh. Di ba? Kitang-kita mo na di ba? Hindi nga siya nagre-reply. At masyado ka nag-invest ng emotions. And that's the problem. Pag ang lalaki naging emotional or nag-invest ng too much emotion sa isang babae, nawawala na yung thrill sa kanila. Gusto nila sila yung nangahabol. Gusto nila sila yung chase. Believe me, bro. Eto, may kakalala ko isang babae. Nakilala niya yung guy sa dating app. So first time niya magka-boyfriend. Sinagot niya yung lalaki. Eto si lalaki, alam mo na gusto, di ba? Gusto niya may mangyari. Si girl is NBSB. Ay, hindi pala NBSB. Nagkaroon ng boyfriend but she's still a V. So ito si girl, ito si guy, nangungulit dun sa girl. Gusto niya may mangyari sa kanila. Ayaw nga ni girl. So dahil kakakulit niya, nung una, she's very attracted dun sa guy. Pero habang tumatagal, wala na. Patagal yung reply niya dun sa guy. Kasi nga ang kulit. Kasi nga nangungulit na, sige na, gusto ko may mangyari sa atin dalawa. Sabihin mo kung ayaw mo. Parang ganun. Parang ano yun? So dahil si guy makating-makati, so pinipilit niya yung babae. So ngayon, wala na. Wala na talaga. Liligwakin na siya ng babae, Brad. Liligwakin na. Kumaga nag-aantay na lang ng tamang panahon. Pero still, ano pa rin kumaga, she's still giving him a chance na pag di mo okay ulit, then let me chase you. Eh ang problema, dahil tayo to si guy, siguro yun lang yung pumansin sa kanya. Pero mo binigay mo yung relationship agad. 2 beses pa lang kayo nagkikita. Tapos mas madalas lang kayo magka-message. Do you think makikilala mong isang tao sa message lang? No, it's not. Yun nga madalas mo nakakasama, parang madidiscover mo sinungaling pa eh. How much more yung sa message? Di ba? Yan ang problema sa atin. We are clouded by our emotions once na we feel good. Kaya ang dami mong gamit na hindi mo ginagamit eh. Puro ka emotions eh. Lols. Brad, tigil mo na yan. Walang mangyayari dyan sa babae na yan. Or kung gusto mo, dagdagan mo. Hindi naman kayo eh. Try to approach more women. Hindi naman masama yun eh. Actually, kung meron man dapat mas maraming kausap, ikaw yun eh. Kasi yung mga babae, walang value sa kanila na kumausap ng maraming lalaki. Why? Because sila yung na-approach eh. Hindi naman sila yung nag-approach sa lalaki. Ako naiintindihan ko kaya ganyan. Kasi syempre, pag wala gano'ng nagbibigay ng attention sa atin or wala nagre-reciprocate, doon tayo sa nagre-reciprocate talaga. But ang mali natin is parang pag may nag-reciprocate, doon na talaga tayo. Hindi rin pwede yun. Kasi unang-una, hindi mo pa gano'ng kakilala yung babae. Di ba? O kung kakilala mo man, pero sa message, di nagre-reply. So, still mali pa rin na binibigyan mo ng maraming oras ang isang babae or nag-invest ka na emotions na wala naman na po-provide sa yung anything, di ba? Kaya ikaw ang talo dyan, day to day. Baka sabihin niya, hindi ko akalain na ganyan yung nararamdaman mo. How dare you? Para sa akin, wala lang to. Or para sa akin, kala ko you're just trying to be nice. What? Okay, so yun lang guys, thank you so much. Ang haba nito. I'll see you guys next time, and bye-bye.